spiritual warfare. Okay? Kaya po tingnan natin ito Yan. At ano po ang spiritual warfare? Walang dating pag-English, no? Okay? It's a lifetime battle against the evil one. Tatandaan niyo po yan. Na lahat tayo, meron tayong laban o meron tayong pakikipagtunggali sa mundong ito. Okay? Kapag inaantok po yung katabi ninyo, sign yan na pinatutulog siya ng dyablo. Yeah, totoo yun. Kasi ayaw ng dyablo na makinig kayo sa akin. Tandaan nyo. Lalo na yung mga albularyo dito, umanda kayo. Patutulugin talaga kayo. Yung mga naniniwala sa tawas at lahat pa. Gagawin ang lahat ng kalaban para hindi kayo makapakinig. Nang sa gayon, hindi nyo malaman kung ano ang katotohanan. Kaya lumaban ho kayo, ha? Lalaban ba? Oy, makipagsuntukan kayo. Sige. Okay. So let's continue. Tonight, I don't know if this will be short, but I want us to answer 5 important questions for tonight. Alam ko po, marami na nakarinig nito. Pero since ako po inimbitahan dito, ibibigay ko po yung basic ulit. At sa mga nakarinig na, pasensya po, no? Pwede na kayo umalis ngayon. Okay? Pero maganda rin mag-review tayo nang sa gayon malaman natin talaga ang katotohanan. Ang una, who or what is the enemy? Ano o sino ang kalaban? Warfare Pangalawa, what are the enemy's attack strategies? No? Pangatlo, how did the enemy sneak into the camp? Paano nakapasok na sa buhay at bahay? Pangapat, sino ang kakampi natin? At panglima, paano magwawagi? Para sa akin, ito po ang pinakamahalaga. Kasi pumunta na rin lang kayo dito, di dapat matuto na kayo lumaban at manalo. Amen? Sino gustong manalo? O, di punta kayo sa Iglesia ni Cristo. Manalo pala gusto niyo Magwagi. Ayan, okay. So, simulan po natin. Sino o ano ang kalaban? Pag sinabi pong warfare, may laban. Pakikipaglaban. And, the devil is known, or the enemy is known by many names. Sabihin nyo nga. Next. Next. Ulit. Pronunciation. Demon. O sabihin nyo, demon and devil. Baliktad. Hindi po demon and devil, ha? Devil and demon. Next. Okay. So, yan po yung mga ginagamit na terms, ha? Kaya kung ano man ang gamitin ko dyan sa apat na yan, alam nyo kung ano ang tinutukoy ko. Okay? So, pero meron pang isang katawagan sa kanila. At ito yung, nakikita ba nung nasa likod, yung mga slides? Tabingiro sa iba yun. Anyway, pakisabi nga po. Okay, fallen angels. Ibig sabihin, sa katuruan ng simbahan, sila po na mga kalaban natin ay dating mga anghel. Tandaan niyo yan, ha? Dating mga anghel. Sapagkat walang nilikha ang Diyos na masama. Lahat ng nilikha ng Diyos mabuti. Amen? Naniniwala kayo lahat ng nilikha ng Diyos mabuti? Tingnan nyo nga yung katabi nyo. O, sa maniwala kayo sa hindi, mabuti po yan. Dati. Ngayon, di na. Okay? Fallen angels. Ibig sabihin, mga anghel na nahulog mula sa langit. Kaya sa susunod na may magsabi sa inyong, hulog ka ng langit, sabihin nyo, linawin mo, dahil isa lang ang hulog ng langit, demonyo yon. Okay? Next. Marami yung nagsasabi sa mundo, marahil hanggang ngayon, na ang mga kalaban ay guni-guni lamang. Hindi totoo. Okay? Kumbaga,
obsolete na. Dati lang yan. Sabihin natin sa probinsya lang yan. Eto, syudad, hindi na po yan uso rito. Kapag ganun ho ang sinasabi ng tao, ako bilang paring Katoliko, exorcist pa, naaawa po ako sa kanila. Bakit? Sapagkat pinasasaya nila ang diablo. Ha? Pinasasaya? Yes. You make the devil happy when you express your unbelief in them. Na ikaw na Katoliko ay hindi ka naniniwala sa diablo. Okay? So yun ang isa nilang kaligayahan. Pero bakit hindi ka maniniwala? Si Jesus mismo, sineryoso ang diablo sa Biblia. Sino naman tayo para hindi maniwala sa mga pinaniwalaan ni Jesus? Di ba? Tayo yung mga nilikha lamang. Hindi tayo Diyos. Pero si Jesus na perpekto, naniwala sa diablo at sineryoso niya ang demonyo. So what right do we have to say that the devil does not exist? Mali po yung kaisipan na yun, na hindi umiiral ang diablo. Sabi ni John Paul II, and I want you to look at this, if you do not believe in the devil, then you do not believe in the gospel. Oh, di ba? Kaya pasintabi sa mga hindi naniniwala, Baka hindi ka Katoliko. If you believe in God, if you believe in the gospel, then you have to believe in the enemy of God. Amen? Sabi nga ni Father Amorth, the chief exorcist before of the Archdiocese of Rome, ito po yung binabanggit ko kanina. To succeed in making people believe that He doesn't exist, that is the triumph of the devil. That is the purpose of the devil. To succeed in making people or us believe that He doesn't exist. Now, do you believe now? Wala pa rin? Ulitin ko? Ulit? Father Manjo, pakilala mo uli ako. Naniniwala ba kayo? Sabihin nyo na malakas to. Basahin nyo. Ready, go! Yan, very good. Tingnan nyo katabi nyo. Yan. Hindi yan. Okay. What is the purpose of the fallen angels? Purpose. Meron silang pakay. Tandaan nyo yan, Hindi po sila nandito lang dahil lang sa wala. May pakay sila. Una, to see as many human beings as possible join them in rebelling against God. Masaklap yan. Kaya wag na kayo magtaka kung bakit maraming tao ang ayaw na sa Diyos, ayaw sa simbahan, atheist, ayaw maniwala sa Diyos, tumalikod na sa Diyos, at talagang gusto na sa kalaban. Nagtagumpay na ho ang diablo sa mga taong ito. Kasi yun ang purpose nila Pero ito mas masaklap na kanilang goal. Are you ready for this? Ready? Okay. In the end, to drag as many souls as possible to be forever damned with them in hell. Yan lang. Wala nang iba. Tandaan ninyo, ang mga demonyo, alam na nila kung saan sila pupunta. Sa impyerno. Pero hanggat wala pa doon sa final judgment, kakalad ka rin nila ang kaluluwa natin para mapunta rin ang impyerno. Kita nyo kung gaano katuso. Do you want to go to hell? Who wants to go to heaven? Raise your hand. Oh, not all. Church worker kayo, hindi kayo nagtataas ng kamay? Manjo, tandaan mo nga yung mga hindi magtataas ng kamay. Who wants to go to heaven? Please, raise your hand if you want.
If not, don't. Oh, binaba nga. So you want to go to heaven? Today? May nagno? Ulitin ko. Do you want to go to heaven? Now? Iba-iba sagot Bigyan ko yun ng tip. Later daw. Mga na oras Bigyan ko yun ng tip Sa tuwing tatanungin kayo kung gusto nyo mapunta ng langit, yes. Pag sinabing now, say yes. I tell you, say yes. Okay? Pero bahala ang Diyos sa pagpapasya. Kasi mahalo kayo naniniwala sa mga pamahiin. Huwag ka magsalita ng ganyan. Kalokohan nyo, sira talaga ulo natin, Okay? Tsaka isa pa ako honestly, kung ako tatanungin, gusto mo mapuntang langit? Yes. Now? Yes. You cannot compare life in heaven to life here. No, never. No. Kung sasabihin mo, Father, may inaalagaan pa ako. Tanong ko sa'yo, sino mas magaling mag-alaga? Diyos o ikaw? O di mamatay na yung iba? But you see the point? Did you get my point? Because this is our final goal, to get to heaven. And while we are here on earth, there is always a possibility that we will be tempted and we will go to hell. Do you get that? Kaya ako, kung sure sa langit, kahit ngayon, walang problema sa akin. Wala naman akong anak at asawa Diba? Nandun na naman ang nanay at tatay ko, pinaniniwalaan ko. Okay? Kung may parish man ako, bahala si Bishop doon. No? Saka ako, naniniwala ako, mas magaling mag-alaga ang Diyos sa ating lahat. Alam niyo po, nung pumasok ako sa seminaryo, 12 years old ako. Umalis na ako sa bahay. Pero mula noon sinabi ko, Lord, total kinuha mo ko para magpare, ikaw mag-alaga sa nanay at tatay ko. Tumupad naman ang Diyos sa usapan. Baka kung nasa bahay ako, maagang namatay si mama at papa dahil sa konsumisyon. Pero dahil mas magaling mag-alaga ang Diyos. No? Kaya kayo ngayon na nakikinig sa akin ngayon dito, remember this, you're doing something for the Lord. Now, you're doing something for the Lord. Don't worry. He will take care of the people at home. Kaya huwag niyo silang isipin ngayon. Dito lang ang isip. Huwag mong i-check kung natanggal na ba yung mga sinampay. Uulan Bahala si Lord sa bahay. Amen? Tsaka maniwala kahit sa hindi. Yung mga tao sa bahay, mas gustong wala kayo dun. Most common names of fallen angels. Common names. Bigay ko lang po mabilisan lang para hindi nyo ipangalan sa anak nyo. Okay? Asmodeus is one. Tingnan nyo lang. Belial is another. Mammon. Baka tinapay iniisip nyo Beelzebul is another. Leviathan. Lucifer and Satan. Ito po yung mga big time Yung iba maliliit lang yun. Yung pong unang 5, Belial, Beelzebul, Mammon, Leviathan, Asmodeus, mga pusher lang ho yan. Si Satan at Lucifer, yan yung drug lord. Okay? So yan po yung mga common names, pero marami pa pong pangalan Marami pa. Sa totoo lang, may mga encyclopedia po ng pangalan Okay? Inaantok na kayo? Kalabitin nyo katabi nyo Sabihin nyo, uy, demonyo ka. Common names of faithful angels. Kanina, kalaban. Ngayon, kakampi. May mga alam kayong pangalan ng anghel? Kilala nyo to?
Sabihin nyo. Sino dito ang Michael? Mikael, Michelle, yan, Miguel. Yan, dyan ho galing. Sino may ganitong pangalan? Gabriel, bishop natin. Okay? Manjo, di kilala mo si Pope Michael, di ba? Alumnus ng Ikwas yun. And, kailan ang feast day nilang tatlo? Sa linggo. Kaya lang, dahil linggo, set aside po yung kanilang feast day. Okay? Mga kapatid, alam ko, meron pa kayong mga ibang alam na pangalan. Di ba? Ano pa alam nyo? Sigaw nyo. Sino nakakilala kay Jujel? Barakiel? Shalchel? Uriel? Okay. Kala nyo, very good kayo? Well, kalimutan nyo na yung apat pa. Inuulit ko, kalimutan nyo na yung apat pa. Sapagkat hindi ho pinapayagan ng simbahang katolika yung apat pang pangalan na yon. Ito lamang po ang tinatanggap ng simbahang katolika. Bakit? Sapagkat sila'y makikita sa banal na kasulatan. Okay? So, iwasan si Uriel, Shalchel, ano pa ba? Barakiel, Jojel, Nathaniel, bahala ka sa buhay mo. Ito lamang ang tinatanggap. Inuulit ko, ito lamang ang tinatanggap. Kaya kung may mga figurin ka ng mga iba pang pangalan, seriously, itapon mo na. Ngayon nyo lang narinig to, no? Itapon nyo na. Ito lang po ang tinatanggap. May dokumento po ang simbahan tungkol dyan. Okay? So, no more other names. Only Michael, Gabriel, and Raphael. Okay. Next. What are the enemy's attack strategies? Ito, maganda to. Okay? Sabi po sa first letter of Peter, stay sober and alert. Your opponent, the devil, is prowling like a roaring lion, looking for someone to devour. Naintindihan nyo? Kaya ho, pag may nagsasabi sa akin, Father, kahit kailan hindi ako sasama sa exorcism mo. Tatanungin ko, bakit? Kasi baka lumipat sa akin. Palagi ko, fear nyo rin yun, no? Kasi baka lumipat sa akin. Ang sinasabi ko naman, and take this as a consolation, hindi ho yan lilipat sa inyo. Kasi meron ka na. Ayan, no? May umaaligid sa inyo, sa akin, sa ating lahat. Kaya Sister Cecil, huwag ka mainggit sa iba, meron ka rin. Ha? Manjo, lalo na sa ating dalawa, meron tayo, huwag ka mag-alala, mas marami sa'yo. Kung magbibilangan tayo, hindi natin alam. Pero lagi may nakaaligid lang. Okay? Ang mahalaga lang, huwag niyong papapasukin. Pero lagi may nag-aabang. Kaya huwag kang mag-inggit sa iba. Meron ka din. Okay? O sabihin mo ngayon, hay, salamat, meron ako. Okay? So, ano yung attack strategy ng Diablo? First, the ordinary demonic activity. Ordinary. And I say it again, ordinary. Ito yung madalas na nangyayari. The bread and butter of the devil. Dito siya mas ginaganahan. Dito siya nagtatagumpay sa nag-iisang paraan na ito. At ano yon? Wala iba kundi temptation. Okay? Yun lang. Tukso. Kaya nga, di ba sabi, ay rami ng winasak na tahanan. Ano kasunod? Matang pinaluhan, kay rami ng pusong sinugatan. Tuloy nyo! Naks, galing ah. Ang problema, hindi sinabi ni Eva yon.
Yung otokso, layuan mo ako. Si Eva Eugenio ang nagsabi. No? Pero ang tindi ng tukso, no? Bakit kaya mas maraming nahuhulog dyan? Bakit kaya ito ang bread and butter ng diablo? Alam niyo kung bakit? Ito ang dahilan. Sapagkat ang tukso ay laging papunta sa maganda, masarap, madali. Ulitin nyo nga. Maganda, masarap, madali. Pag di yan maganda, hindi yan masarap, hindi yan madali, hindi yan tukso. Gets nyo? Kaya sa totoo lang, hindi ho nakakatakot ang demonyo. Hindi. Ang tukso, hindi yan masaklap, hindi yan pangit, hindi yan mahirap. Ito'y laging patungo sa maganda, masarap, madali. Okay? Meron ba sa inyo nagsabi, alam mo, natutokso ako magsimba. Ano? Natutokso magsimba? Natutokso ako magbigay ng abuloy. Hindi tukso yun, mahirap yun eh. Natukso ka bang pumunta rito? Hindi ah. Kasi mahirap to. Sarap kayong humilata na lang. Friday evening, manood na lang ng Netflix, o yung iba Viva Max. Di ba Calvin? Nasaan na yun? Di ba? Umulan pa. Ba't ka pupunta rito? Mas masarap na nasa bahay. Gets mo? Maganda, masarap, madali. Natatandaan niyo yung 7 diablong binigay ko? Natatandaan niyo? Okay. Kaya ho sila 7, sapagkat responsable sila sa mga uri ng kasalanang nakamamatay. Tandaan niyo yan, ha? Deadly sins. Catechist, do you know the 7 deadly sins? The capital sins? Let's begin. Beelzebul is responsible to the sin of gluttony. Di ba magandang tukso yan? Katakawan sa pagkain. Yung tipong may kakain pa, magsusubi ka na. Mga Sharon kayo. Busog na, gusto pa rin. Kumukuha ng mga hindi nila mauubos na pagkain. Gluttony yan. Alam nyo ngayon, matindi ang panawagan sa gluttony. Bakit? Lalo na, tingnan nyo yung mga anak ninyo. Mga anak ninyo, mga apo ninyo, mga kabataan. Lalo na kung meron silang smartphone. Hindi nyo ba nahalata? Yung mga bata, pag ayaw nila ng pagkain, magpipipindot lang, may delivery ng darating. That is gluttony. Kasi ayaw nila nung inihain nyo. Ayaw nila nung ulam. Turuan nyo ang mga anak ninyo na kung anong inihain ninyo, kainin nila. Pinagpaguran nyo yun eh. Diba? Sabihin mo sa anak mo, anak, pinagpawisan ko yan. Sasabihin ng anak mo, ew, may pawis. Hindi. Gluttony yun. Yung ayaw mo na nakahain, maghahanap ka ng ibang ulam. Ha? Turuan ng mga anak. Huwag silang papadaig kay Beelzebul. Magpapasko na naman. May mga potluck tayo sa mga ministries natin, ano? Party, tama? Yung iba dyan, gluttons talaga. Bakit? Magdadala ng 2 tilapia, mag-uuwi ng 3 bangus. Get the point? Gluttony. Parang ganito sinasabi. Ito ang isang sample na matinding gluttony. Gusto ko itong pagkain na ito. Gusto ko ganito karami. Gusto ko ganito pagkakaluto. At gusto ko ngayon na. Gluttony. Kaya tinan niyo po yung smartphone ng anak ninyo. May Grab, may Panda Express. Diba? Ngayon, konting pindot lang, may Starbucks na darating. Dati, kailangan mo pong mag-agaw buhay, makatikim lang ng Royal. Diba? Ganun tayo nun.
Nabutan niyo yun, yung Royco. Naku, inabutan ko yan. Kailangan pa magkumbulsyon, makatikim ka lang ng Royal. Tsaka ng Skyflakes na isasawsaw mo. May sakit ako ibili ng Royal yan. Ako din may sakit na. Oh? Diba? Kaya mas maganda yung dati. Matiisin tayo eh. Next. Belial. Katamaran. Ha? Alam niyo po, yung sloth, ganito po yan. Huwag mo sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Ulitin ko, huwag mong sabihin na dahil marami kang ginagawa, masipag ka na. Bakit? Kasi pwede pa rin tinatamaan ka ng sloth kahit marami kang ginagawa. Paano yun, Father? Kasi itong definition ng sloth. Doing many things except for the one thing that you have to do at that moment. Nakuha niyo yung sloth? Marami kang ginagawa maliban dun sa dapat mong gawin sa oras na yon. Alam niyo yung mga anak ninyo, busy yan. Oo, mag-TikTok, mag-Facebook, mag-Instagram. Kayo rin, di ba? Minsan, busy-busy kayong kapapanood ng telenovela. May ginagawa ako. Ang ginagawa mo, nanonood. Pero tingnan mo, ano ba yung dapat mong gawin? Pag ginawa mo na yung dapat mong gawin sa oras na yon, then you're not being lazy. Pero ito, nananawagan sa inyo, si Belial. Mga church workers, ha? Papalit ka na lang sa serve mo. Sabihin mo, may sakit ka. Alam ko yan. No? Sabihin mo, may family reunion tayo. Ikaw naman magte-text ka, palitan mo naman ako, sister, ang taas ng lagnat ko. Che. Okay? You get the point? Tukso na magkaroon ng katamaran. Next. Asmodeus, last. Kahalayan. Okay? Dati nasayin ako sa Antipolo Cathedral. May nagpa-bless. Sabi sa akin, Father, papabless po kami. Ano yung papabless nyo? Motel po. Ha? Motel? Binabless ba motel? Binabless ang motel? Anong prayer doon? Lord, sana dumami po ang customer nito. Ganon? Hindi ko alam kung anong gagawin ko nun eh. Pinuntahan ko na lang pero nagwisik-wisik lang ako. Buti nagsara. Sarado na. Binibigyan pa akong discount. Sabi ko naman, bibigay ko na lang kay Father Rock. Rock, kung nanonood ka. Okay. Pero ito po ang madalas na panunukso sa lust. Si Asmodeus. Biblical po yan, si Asmodeus. Check na po. Ang antidote po niyan si Saint Raphael. Okay? Next. Envy. Leviathan. Inggit. At naniniwala po kayo na sa simbahan, sa paglilingkod, sa parokya, walang lugar ang inggit. Naniniwala kayo? Tama. Alam ko na mahina sagot nyo. Kasi naiinggit din kayo. Mga haliparot kayo. Siya na naman ang pinansin ni Father. Bakit siya na naman ang naglektor sa fiesta? Mas mahaba ang airtime niya. Bakit pag online sila? Kasi nga pangit ka. Okay. Biro lang. Inggit. Alam niyo po, yung mga naiinggit, tandaan niyo po ito yung mga naiinggit, ito po yung mga hindi marunong magpasalamat sa mga biyayang natatanggap niya. Kaya siya naiinggit sa iba. Pansinin niyo. Look into yourselves. If you are envious of others, then maybe you lack gratitude. No? You lack gratitude in God. Baka hindi ka kasi kontento sa mga biyaya mo. Kaya sinisilip mo yung biyaya ng iba. Bakit siya meron? Ako wala.
nako, isipin mo, meron ka rin na wala siya. Huwag ka mainggit. We are all equally blessed here. Amen? Are you blessed? Then there's no room for envy in your heart. If only you are grateful to whatever you receive as blessing, Leviathan cannot tempt you to be envious. At isa pa, kung ikay nakakaramdam na inggit, lagi mong iisipin, ang mahalaga naman sa akin kung ano ang tingin ng Diyos sa akin. Yun naman yun eh. What they think of you doesn't matter. What matters is how God looks at you. And you have to realize, you are always loved. Ano kung hindi ka mahal ng tao? Ano kung hindi siya nag-like sa post mo? Ang mahalaga, mahal ka ng Diyos. Amen? Kaya kita niyo yung dalawang antidote, no? Kung ikay mapagpasalamat at alam mong mahal ka ng Diyos, hindi ka na maiinggit. And besides, yung mga naninira sa'yo, inggit lang yan. Kaya huwag ka maninira na ibang tao, ha? Halatang-halatang inggitera ka. Okay? Huwag ka maiinggit. Kasi pagkatapos noon, paninirang puri na. Yan ang pinagmumulan ng bearing false witness against others. Amen? Next. Mammon. Greed. Anong kaibahan nito sa gluttony? Gluttony, pagkain. Greed, material na bagay. Okay? At ito rin ang dapat isa sa mga ituro sa mga anak at apo at kahit sa ating mga sarili. Kung pwede pang magamit, huwag mo munang palitan. Okay? Be sure that you only possess those things and that those things do not possess you. Magkaiba yun. Sapagkat kung hindi ka na makapagpatuloy sa buhay nang wala ang mga material na bagay na to, ibig sabihin, ang mga bagay na ito ang nagmamay-ari na sa'yo. And that's what Mammon wants. Tandaan niyo yun. That we are possessed by these things. Okay? Kaya minsan iniisip ko, alam nyo, nung na-assign po ako dito, hindi ko alam kung ganun pa rin, pero pupusta ako, ganun pa rin. Ano yon? Na kapag nagsisimba kayo ng daily, alam, Father, may mga daily church workers, no? Natatandaan mo mga mukha nila, no? Pag wala sila, alam mo, absent eh. Kasi mga church workers, may mga permanente na upuan yan. Araw-araw. Oh, alam ko yan. May mga permanente na upuan yan. Pag may bagong nagsimba, birthday nun. Pag mag-asawa, anniversary nun. Mamaya-maya, lalapit yun sa sacristy. Papa bless. Pero alam nyo po, kadalasan, kung titinan, papansinin nyo yung pwesto ng mga tao, wala silang pakialam kung may katabi sila o wala. Ang mahalaga, malapit sa ventilador. Di ba? Yung nahahanginan. Pag linggo, ganun din. Gusto mong mahanginan. Ano naman ang kinalaman ng greed doon? Eto. Nahanginan ka, pero hulog mo sa kolekta, 20 lang. Pag nahanginan ka, dagdag mo naman. Kumukonsumo ka ng kuryente eh. Kung 20 lang ilalagay mo, hanapin mo yung magbibigay ng 100, sabihin mo, dito ka sa hangin. But that's beside the point. Greed is mammon. God is generosity. You get that? Pagbibigay. And you know, mammon doesn't want us to know this. Alin po, Father? That as long as you are connected to God, who is nothing but giving, you can always give, and you will never run out of things. Did you get that? Ewan ko lang kung nasubukan nyo na. Na kung alam mo, konektado ka sa Diyos na walang alam kundi magbigay lamang, kaya mo rin magbigay ng magbigay at mapapansin mo kahit kailan hindi ka mauubusan.
That's the spiritual physics of life, of giving. Gusto nyo try natin? Tama, nagyukuan. Baka kasi yung kolekta umikot no? Subukan nyo minsan kapag Sunday, pag naghulog kayo sa kolekta, huwag kayong titingin sa wallet nyo. Bunot lang. Sa bahay na lang kayo umiyak. Naibigay ko yung 1,000. Okay lang yon. Total, lahat naman ng bagay mawawala no? Isa lang naman ang mananatili sa huli. Ang Diyos lang no? Si Jesus lang naman ang mahalaga At anumang bagay na naipon mo, anumang bagay na nabili mo, di mo naman pwedeng ipagmalakihan sa harap ng Diyos no? Magmamalaki ka sa Diyos na panghabang buhay, pinagmamalaki mo mga bagay na mauglalaho, ay mag-isip-isip ka. Tanga ka. Kasi ano pa man ang naipon mo, nakamtan mo, dokumento, titulo, bank account mo, susi ng kotse, mawawala lahat yan. Sorry. Remember yesterday? 15 years, undoy. Sa isang iglap, nawala ang maraming bagay. Kasama na si Father Undoy. Kilala niyo yun? Diba? Nakita niyo? Kaya marami ka man damit na naipon, huwag mo ipagmamalaki. Sapagkat pag ikay binurol, isang terno lang kailangan mo. Get that? Sabi ko nga rin, kahit marami kang kotse, kapag ikay hinatid sa sementeryo, isang kotse lang din maghahatid sa'yo, hindi pa iyo. Okay? At huwag mo ipagmalaki yung mga titulo mo ng lupa, doon din tayo magsasama-sama sa sementeryo. Maliit na lupa lang ang kailangan natin. So what's the use of being greedy? Sabi nga, mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. And how is that? Whatever you have, kung halimbawa hindi mo ka na kailangan, di bahagi mo. Na mahirap po sa atin Hindi na naman natin kailangan. Hindi na natin isusuot. Ayaw mo pang ibigay sa iba. Gusto mo lang nakikita ron. Hindi naman sa'yo kasya na. Sister, maniwala ka sa akin. Pamigay mo na. Kahit anong Zumba mo, hindi ka napapayat. Paano? Pagka Zumba, bili ng Coke. Check your closets. I'm sure you have many clothings there that you do not need anymore, but you still do not want to let go. If you want treasures in heaven, learn to give it to someone who is in need. At least may gumamit, di ba? Ewan ko, nagsisimula pa lang si Father Manjo sa pagiging pare. Ilang buwan pa lang. Ako, 23 years. Ang dami na akong parokyano nagbigay sa akin. Kahit dito noon, nagbibigay ng damit. Father, nagustuhan mo yung binigay ko? Ay, opo. Ba't di niyo po sinusuot? Ay, hindi kasya. Nasaan po? Binigay ko po sa iba. Magtatampo. Ba't ko raw binigay sa iba? Di ba mas maganda may gumamit? Binili mo yun pera mo yun Anong gagawin ko? Ipa-frame ko lang? Di binigay ko sa kasya. Kasi ang hirap sa inyo, hindi kayo nagtatanong ng size. Magtanong kasi kayo. Dati small yan. Extra small pa. Okay? You get the point here? Okay. Continue. Dalawa na lang to. Lucifer. Pride. Kayabangan. Today is the feast of Saint Vincent de Paul. And one of his more famous quotations is this. Vincent de Paul said, "Humility is nothing but the truth. Pride is nothing but lying." Ang ganda nung sinabi niya, no? Na yung mga totoo raw, ito yung mga tunay na mapagkumbaba. Pag nagsasabi ka ng totoo, pag hindi ka sinungaling. Humility yon. Paano nangyari yon? O di ba mga kapatid, makaka-relate kayo, may mga bagay na ayaw natin pag-usapan. Ito yung sermon ko kanina umaga Di ba? Ano yon? Edad.
Ayaw na ayaw mong matatanong. As much as possible, pag tinanong ka, gusto mo ibaba. Eh mukha ka namang 80 na talaga. Kahit anong kulay ng buhok mo, yung balat mo pang 90 na. Di ba? Pero bakit tayo mo sabihin yung totoo? Why not tell them, I'm 85 and be proud of it? Alam niyo po yung nagsasabi ng mas mababa sa tunay niyang edad, hindi niya po nare-recognize kung gaano na siya kahabang taon na minamahal ng Diyos. Pag sinabi mo yung totoo, I'm 85 years old. Wow, sana all na umabot ng 85 na minamahal ng Panginoon. Ako po, 50 years na akong minamahal ng Diyos. Okay? That's humility. Ano pa ayaw nyo pag-usapan? Edad. Maliban doon, sweldo. Eh ano ngayon? Ano ngayon kung mas mababa sa kanya? Mas mahal ba siya ng Diyos kaysa sa akin? Alam niyo, sasabihin ko sa inyo, alam ko minsan kapag yung mga nanay nag-uusap-usap, pag may nagtanong, kumusta mga anak ninyo? Kapag may isang nagsabi, successful po siya, isa lang ibig sabihin nun, malaki ang kinikita. Kasi yun ang ating connotation ng success. Malaki ang sweldo. So ngayon, yung mga nanay nag-uusap, successful anak ko, doktor siya sa Amerika. Uy, ayos. Ako, successful din anak ko, lawyer siya sa United Nations. Oh. Yung isang nanay, sabi, di ko alam kung successful anak ko eh. Pero, katikista siya sa simbahan tsaka sa public school, hindi naman malaki kita niya. Tanungin niyo kung sino pinaka-successful sa tatlo. Kung pera susukatin, at ang alam ng mundo, yung unang dalawa. Pero sa kaharian ng Diyos, naniniwala akong successful din ang taong marunong tumulong sa kapwa kahit hindi malaki ang perang natatanggap. Kasi yung success para sa atin, dapat ipagmayabang. No. We're called not to be successful, but to be faithful to God. Amen? Kaya ho, kahit na ganyan, okay lang yan. Ayaw nyo pa matatanong, ilan ang anak ninyo? Eh wala. Diba? Pag walang anak, ayaw pag-usapan. Pwede naman sabihin, wala po kami anak eh. Siguro, ito'y kalooban ng Diyos na hindi kami magkaanak para mag-focus kami sa isa't isa. O kaya panawagan sa amin ay mag-ampon. That's the truth. Then you become humble. Di ba? Iba naman, ilan anak nyo? 50. O, ayaw niya ring matanong kasi 50 anak. Sa iba-ibang lalaki. Okay? Pero nakita niyo na po kung bakit humility is truth and pride is lying. Because the father of lies is Lucifer. Pride. And finally, okay pa ba kayo? Alas 8 pa lang. Okay na? Inaantok na? Tapusin ko na. Next time na lang. Tapusin ko. Ang buhay nyo. Okay. Konti na lang to. Kasi yung 4 and 5, mabilis lang naman eh. Anger, Satan. Mga laging galit. Yung wala nang nalaman sa buhay kundi magalit. Yung hindi nakukumpleto ang araw na hindi nagagalit. Yung natutulog na at nakahiga na, bumangon pa sapagkat naalala niya hindi pa siya nagagalit sa araw na yon. Kaya siya'y nagalit at naghanap ng mali ng anak, ng asawa at ng kasambahay. At nung siya'y nagalit na, humigan at nakangiti, nagalit na ako. Alam niyo po, isa sa mga payo ko sa mga naglumalapit sa akin at sinasabing, Father, paano ba ako matutulungan sarili ko? Kasi lagi ako nagagalit. Marami nang lumapit sa akin niya. Baka si Father Manjo, bagong pare,
Fresh pa lang yung kanyang faculty para mag-absolve. Marami na siyang narinig na ganun. Magagalitin. Nagalit po ako. Ang isa sa mga payo ko ay ganito. Alam mo, may karapatan ka lang magalit kung ikaw mismo hindi ka nagkakamali. Isipin nyo lagi yon. Nagkakamali din naman kayo, di ba? Ba't ang tindi mo magalit? Bakit ang tindi mo magalit? Nagkakamali ka rin. Hindi ka rin perpekto. Kaya ang dapat lang nagagalit yung perpekto. Ha? Usapan? Pwede? Anger is one of the 7 capital sins. Si Kristo ba nagalit? Yes or no? Yes. With conviction. Para yung galit niya may dahilan. Yung malakas ang sagot, laging galit yan. Si Kristo ba nagalit? So nagkasala siya. Kala ko ba nagalit? Huy. Galit talaga yon? Galit hindi? Hindi nyo na alam. Next year ko na sasabihin. Ulit. Is anger a sin? Huy. Yes or no? Siyempre, Catechism tells us, anger is one of the capital sins. Hindi naman nagkakamali ang katisismo eh. Katisismo ng simbahan to eh. Infallible to eh. Nasa CCC yan eh. Catechism of the Catholic Church. So, konbinsido kayo na anger ay sin. Tama? Yes? Nagalit ba si Jesus? Nagkasala si Jesus? Paano may re-reconcile yun? Lagot ka. Alam mo ha? Alam ko yung tinutukoy nyo. Pumunta siya sa templo. Di ba? Nakita niya may mga nagtitinda. Anong ginawa niya? Pinagtataob niya yung mesa. Gumawa pa ng panghagupit, di ba? Meron siyang pinalo sa panghagupit niya? Meron, wala? May nasaktan tao? May lumipad na ibon? Galit ba yon? Ha? Galit? Is that anger? Okay, challenge. Kung makukuha nyo ang isang Bible na lang translation John, Jesus became angry, bibilin ko yung Bible nyo kahit magkano. You know what is written in the scriptures? Sabi doon, zeal for your house consumes me. Zeal for your house consumes me. Malasakit sa iyong templo ay nag-uumapaw sa akin. Ulitin ko, malasakit. Hindi po yon galit. Kaya ho kung kayo, mapagtaasan nyo ng boses ang isang tao dahil mahal ninyo at kayo nagmamalasakit, huwag nyo nang ikumpisal. Tatagal lang. Hahaba lang. Pero kung kayo nagalit dahil kailangan nyong maghiganti, manakit, pumatay, manira, yan, ikumpisal nyo. You get that? Anong tawag doon, Father? Well, take it from Saint Thomas Aquinas. Kahit po binanggit yung word na anger doon sa kanyang definition, here is what he really meant. Thomas Aquinas. What happened during that cleansing of the temple is called passion to set things right. Sabihin nyo nga. Kasi may kailangang ituwid. Di ba? Di ba ganun din kayo? Sa anak nyo, sa apo nyo, may kailangang ituwid. Kaya nga lagi nyo sinasabi, pinagalitan kita hindi dahil sa hindi kita mahal, kundi mahal na mahal kita. Amen? Yan. Ewan ko kung nasasabi nyo sa asawa nyo. Nagalit ako sa iyo, aking mister,
sapagkat gusto kitang patayin. Baka ganon yung kabila, ano? Pag gano'n, kasalanan na yon. Okay? But you have passion to set things right. No? Then you're not sinning. Ito po ang tinutukoy na si Satanas nag-uudyok sa atin na tayo maghiganti, manakit, pumatay. Yan ang tunay na galit. Okay? Okay. Extraordinary demonic activity.